Daraw harapin ng ilan sa mga sangkot sa Malampaya Fund scam ang reklamong plunder na isinampa laban sa kanila. Git ng kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, legal raw ang paggamit nila sa naturang pondo. Ang abogado naman ni Janet Lim Napoles kinwestiyon ang kredibilidad ng mga whistleblower. May report si Sherry Ann Torres. Sabi ng kampo ni dating Pangulo at Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo, walang mali at walang iligal sa paggamit ng kanyang administrasyon noong 2009 sa pondo mula sa Malampaya Gas Project. Sa mismong Presidential Decree 910 raw, malinaw na pwedeng gamitin ang Malampaya Fund sa ibang proyekto bukod sa energy-related project kung nanaisin ng Pangulo. As far as the former president is concerned, the 20 billion plus Malampaya funds were authorized pursuant to the policies and purposes mandated by the provisions of Presidential Decree 910. Sabi naman na abogado ni dating Agrarian Reform Secretary Nasser Pangandaman, haharapin daw nito ang reklamo. It doesn't bother him because it gives him in fact the opportunity to finally clear his name. Definitely escape is not an option here. No, there's no need for that. The former Secretary Pangandaman would be very willing to answer all the charges. Handa rin daw humarap sa anumang investigasyon si dating Budget Secretary Rolando Andaya, pero hindi raw siya tinext man lang o inimbitahan para kunin ang kanyang panig. Anya, ang paglalabas daw ng Malampaya Fund ay sakop ng isang executive order. Ang DBM lang daw ang nagre-release ng pondo matapos ma-review ang mga dokumento at matukoy ang pangangailangan ng mga benepisyaryo. Di raw siya nakinabang kahit isang kusing. Ang kasalanan daw niya ay pagsunod lang sa utos at batas. Nasa probinsya naman daw si dating DAR Undersecretary Narciso Nieto nang inihain ng grupo ni Justice Secretary Leila de Lima ang reklamo sa Ombudsman ngayong hapon. Pero sabi niya, The filing of charges with the Ombudsman against me is a welcome development on my part, as this will give me the much-deserved opportunity to answer all malicious accusations hurled against me. And of course, at the proper legal forum. Sabi ni Nieto, pabor daw sa kanya ang paghahain na reklamo para masagot niya ito sa tamang lugar at tamang panahon. I am more than willing to face and answer all these legal charges before a competent court of law, if only to debunk the seemingly endless public persecution against me by my accusers. Isang text message naman ang pinadala sa GMA News ni DAR Director Teresita Pandillo na kasama rin sa kinasuhan sa Ombudsman. Tiniyak nito makikipagtulungan siya sa investigasyon na pinapanalangin daw niya sanang maging parehas. Gusto rin daw niyang malinis ang kanyang pangalan. Sabi naman na abogado ni Napoles na si Atty. Lorna Capunan, wala raw kredibilidad ang mga whistleblower. Hindi naman credible ang mga whistleblowers na yan. As a matter of fact, we had one witness who was caught under oath telling a lie, no? Patuloy na sinusubukan ng GMA News na kunan ng pahayag si Relampagos. Pero ang sabi ng boss niya si Budget Secretary Florencio Abad, gusto muna nila makakuha ng kopya ng reklamo. Sa ngayon daw, inalis muna si Relampagos sa posisyong may kinalaman sa pag-release ng pondo sa DBM. Maghapon naman namin tinangkang makuna ng pahayag si dating Executive Secretary Eduardo Ermita, pero hindi niya sinasagot ang aming tawag at text message. Sherry Ann Torres, GMA News.